Narito mga kapare ko ay ang Skyward 32 STE 5500 Google TV. Lang naman tong 32 inches size, meron na din tong borderless design with HD resolution, Google Assistant, advanced eye care protection, Dolby Digital Plus audio at iba pang mga malulupit na features na pag-uusapan natin sa video. Kaya aalamin natin sa video na to kung worth it ba tong Skyward 32 inch STE na to na bilhin ngayon sa market. Yan yung pag-uusapan natin. Kaya ngayon, let's go! So ang tanong, ano ba tong Skyward brand? For sure narinig na ninyo or nakita na ninyo yung brand na Skyward kapag napapadaan kayo sa mga mall o baka yung tatak ng TV ninyo ngayon ay Skyward or kaya yung tatak ng TV nyo noon ay Skyward. Hindi na rin yung nakakabigla dahil 1988 pa nabuo ang Skyward mga kapare ko. And in the present time, isa lang naman ang Skyward sa mga leading TV company na may leading eye care technology at kilala na rin sa pagbibigay ng mga affordable flat screen lineup TV. At mas pag-uusapan pa natin mamaya kapare ko yung eye care protection, malalaman ninyo kung anong ibig ko sabihin doon. Kaya ngayon, jump muna tayo mga kapare ko sa kanyang looks, design, and also build quality. Okay, pagdating sa look nito, wala namang special dito. Same lang naman ng mga flat screen TV na meron tayo. So, almost the same lang naman yung mga yan. Pero meron tayo ditong silver gray na base ng TV natin, which is makikita ninyo dito bandang baba. Makikita na rin natin dito yung Skyward na logo. And then, nandito na rin sa baba ng Skyward na logo yung ating sensor para sa ating remote. At pagdating naman sa kanyang stand, plastic build lang yung stand neto. Pero don't worry, matibay naman to dahil solid plastic at kaya niyang isupport yung bigat ng TV. Ano gustuhan ko dito mga kapare ko, hindi siya masyadong space consuming kasi nga 32 inches lang siya na pwede nating ilagay sa table sa sala or kahit saan, kahit sa kwarto ninyo pwede. Pero kung hindi nyo naman preferred yung ganang setup ng TV ninyo na nakastand lang, ay pwede nyo rin naman tong gamitan ng wall mount dahil may kasama na to kapare ko na bracket sa loob ng box niya. Which is maganda mga kapare ko kung ako yung tatanungin ninyo. Mas preferred ko yun. Moving on, pagdating naman sa bezels neto, talagang manipis dahil isa na rin to sa bentahe ng TV na to at tinatawag to ng Skyward na borderless screen 4.0 na kung saan meron tong ultra high screen to body ratio and to be honest mga kapare ko manipis talagang tingnan yung bezels nito. Pagdating nga pala sa back part nito which is andun lahat ng mga TV ports natin, meron tayo ditong 1 AV port, isang digital output port, LAN port or internet port, 2 USB port, followed by antenna port, and 2 HDMI ports mga kapare ko. Kaya pwede natin to gamitin mga kapare ko as secondary monitor or kaya kung gusto lang natin mag-present or manood tayo ng mga movies dyan sa laptop ninyo, i-present nyo dito, pwede. Pero sa tingin ko, hindi nyo na yan gagawin dahil nga kagaya ng sinabi ko, ito ay isang Google TV, which is Smart TV, na kung saan pwede ka na dito mag-play ng mga videos or ng mga Netflix movie, YouTube videos, or kahit yung mga video mo personally, ilagay mo na lang sa flash drive and isaksak mo dito, pwede. Pero ang tanong, okay ba yung pinoproject na display quality na TV nito? Tara, i-check natin. Again, kagaya ng sinabi ko, meron tong 32 inches size na merong 720p resolution display, 60Hz with eye care protection technology. Oo mga kapare ko, ito ay naka 720p resolution lang, pero kung titingnan ninyo yung quality ng video, hindi nyo mapapansin na 720p resolution lang ito mga kapare ko. To be honest, para siyang 1080p dahil nandun na rin yung sharpness ng video and also detailed neto. As in, hindi siya nagkakalayo sa 1080p resolution. Pero syempre, kung maglalagay ka pa dyan ng isang TV na 1080p, doon naman makikita talaga kapare ko yung sharpness ng 1080p unlike sa 720p. At kung napapansin ninyo kapare ko na maganda yung pinoproject na kulay or kaya maganda yung dinidisplay ng TV na to, dahil yan kapare ko sa Trochilus Extreme Picture Engine. Ito yung technology na ginamit ng Skyward which is AI based na kung saan ini-enhance niya yung photo quality sa pamamagitan ng pag-enhance ng color at pag-sharpen ng mismong display. Kaya mas naging precise yung detection, construction ng image kahit na 720p at 60Hz lang yung ating display specs, which is nice mga kapare ko kung ako yung tatanungin ninyo. At ang totoo niyan, sa loob ng 4 na araw or almost 4 days nakapanood na nga tayo dito mga kapare ko ng Solo Leveling, Spider-Man, Kung Fu Panda 3, and Avatar. At ako na nagsasabi sa inyo mga kapare ko, yung 720p resolution niya, hindi talaga siya masyadong pansin dito. Ang pinaka nagustuhan kong part dito ay kapag nanonood na tayo ng anime. Dahil alam naman natin, masyadong maraming mga colors sa anime, masyadong maraming effects, masyadong maraming ganap sa anime, kaya ang sarap niya panoodin sa mga gantong TV. At doon ako nag-enjoy. At unlike sa ibang TV, yung isa sa pinaka nagustuhan ko dito is yung kanyang viewing angle. Dahil kahit manood ka kapare ko sa pinakagilid na side ng TV na to, which is ewan ko kung may gagawa, pero kahit pumunta ka sa pinakagilid ng side nito at panoodin mo yung pinapanood mo, ay hindi po nagdidim kapare ko yung kanyang display. Unlike sa ibang mga TV na kapag bandang gilid na or medyo 90 degrees angle doon sa TV pinapanodan mo, medyo dimmy na kapare ko yung ating nakikitang projection. Pero dito, hindi.
As in, makikita mo pa rin yung display. Yun nga lang, medyo liliit siya na parang 3D dimensional siya tingnan. Pero, hindi nawawala yung quality ng video, which is hindi siya nagiging dimmy. At yun yung nagustuhan ko sa TV na to, dahil kahit na 32 inches siya, kung may manonood dito sa bandang side or right side, left side ng TV, ay makikita pa rin nila yung dinidisplay, which is nice. At isa pa sa pinaka nagustuhan ko ng features na ito ay yung tinatawag na eye care protection. So ano ba tong eye care protection na to at bakit maganda to or benefitable to sa atin mga kaparakoy? Usually, yung eye care protection ng TV na to ay dalawa. Una, tinatawag to na flicker free. Meron kasing mga tao na napaka-sensitive yung mga mata na to the point na napakabilis sila magkaroon ng eye fatigue or magkaroon ng eye strain or mabilis sila mahilo. So dahil yan kaparakoy sa flickering ng screen natin. So hindi naman to visible sa mga naked eye natin kaya hindi natin nakikita na nagpi-flicker yung screen natin. Pero pag gagamitin natin to ng camera at nakaset sa medyo mataas na shutter count, for example 400 to 800, ay makikita natin yung pag-flick ng mga gadgets natin. For example, itong dalawang smartphone na to, isang iPhone 13 Pro Max at isang Poco X6 Pro. At kung makikita ninyo dyan mga kapare ko, nagpi-flicker yung dalawa na to, pero pag pumunta tayo dun sa TV, wala tayong nakikitang flickering. Kahit na naka 0% yung kanyang brightness, which is maganda yan mga kapare ko. Benefitable to para sa mga batang mga nanonood at para din doon sa mga kapare ko natin na sensitive yung mata. Although hindi naman lahat kinakailangan ng ganitong feature, pero maganda pa rin na meron nito. Para in case na maging sensitive yung mata mo, di ba? Hindi natin alam. Tumaas yung stigmatism mo. Magamit mo to. Diba? Yung next naman na eye care protection nito mga kapare ko ay tinatawag na low blue light filtering. Alam naman natin kapare ko yung bad effect ng blue light, which is nakukuha natin yan sa mga gadgets na mayroong pinoproject, mapa monitor, cellphone, laptop, PC, tablet at kung ano-ano pa. Yan na rin yung reason kung bakit na buo yung anti-radiation glasses kung meron kayo nun, kasi ako personally meron dahil lagi akong babad sa gadgets dahil nga nandito na rin yung mga work namin lalo na kapag nagre-review. So maganda to mga kapare ko lalo na kung meron kayong mga anak at saka syempre sa inyo rin kasi ang hindi pinakamagandang epekto ng blue light is syempre kapag na-expose ka dito bago ka matulog, mahihirapan ka talaga matulog or some way, somehow, ay makaka-apekto to sa pagtulog mo sa tamang oras. Kaya kahit na hindi nyo ganong kanitid ng gantong features, okay na rin na meron sa mga television ninyo, di ba? And by the way, kagaya ng sinabi ko kanina, isa tong Google TV. Meaning, smart TV na rin siya at meron siyang sariling operating system. At yung tawag sa OS na ginamit dito is Kulita OS. At maganda yung OS ito mga pare ko dahil smooth yung ating interface dito. Wala tayong nakita na kahit anong delay and lag kapag ginagamit natin yung remote. Plus, kapag nag-login tayo dito gamit-gamit yung ating Google TV or yung ating mga Gmail, ay magkakaroon siya ng mas maraming variety na controls kagaya nito nakikita ninyo. Para sa specific na common settings lang, ay magkakaroon pa tayo ng other interface kapag nag-login tayo dito. Which is nice. By the way, pagdating nga pala doon sa remote na kasama nito sa loob ng box, ay nandito ka pare ko yung simple interface. Meron tayo dito mga special button para sa Netflix, Prime Video, YouTube, at saka yung isa na hindi ko alam kung anong application. Anyway, nandito rin yung mga basic functions kagaya ng home button, TV button, and also yung ating back button, volume up and down, and also yung select buttons natin, nandito lahat. Napaka-simple. Ang pinaka-importante dito ay yung kanyang Google Assistant button na kung saan kinakailangan mo lang ilang press and then magsalita dun sa mic ng remote, automatic na susundin yan kapare ko nung ating television. At makikita nyo naman dyan yung mga example. Basta maganda lang yung pronunciation ninyo, tamang-tama, okay na okay, walang magiging problema. Minsan kasi nahihirapan siyang i-pick up kapag yung pronunciation natin ay kakaiba, which is nangyari na sa akin ng ilang beses. And yeah, mga kapare ko, quite useful yung Google Assistant feature na to dahil nga hindi na natin kinakailangan pang i-navigate siya gamit yung button, which is napakahirap at napakaproseso. Pero kung gagamitin lang natin yung Google Assistant, sasabihin lang natin, for example, search pare ko is TV and Tips, lalabas agad yan. Open YouTube, open Netflix, or fast forward yung pinapanood mo or backward mo yung pinapanood mo, napaka-simple gamit-gamit yung Google Assistant. Ngayon, pagdating naman sa kanyang speaker quality or sound quality, ay okay din naman. Dahil nga ito ay naka Dolby Audio, which is okay na okay naman at maganda yung quality. By the way, okay yung kanyang pinoproject na sounds dito, hindi naman ganun kabasag, hindi din ganun naman kapangit yung tunog. So pwede nyo na siyang gamitin as is kahit hindi na kayo gumamit ng external speaker. Pero marirecommend ko pa rin na gumamit kayo ng external speaker na pang-attach dito dahil kung gagamitin nyo to sa mga video okay ninyo kapag may party, mas immersive yung kapare ko dahil syempre makokontrol ninyo yung audio, makokontrol ninyo yung gandaan ng music, and nakadepende pa rin naman yan sa gagamitin nyo na external na speaker. Anyway, ngayon mga kapare ko, pag-usapan natin yung verdict ko dito sa TV na to.
Usually para sa akin ay okay na to kung ako yung tatanungin ninyo para sa kanyang presyo at para sa kanyang specification. Masasabi ko na okay siya dahil meron na rin kaming Skyward TV noon na umabot na rin ng 5 taon. Marami kasi mga misconception dyan na kapag mga China brand lagi itong pangit, sirain, ganto ganyan. Pero ang totoo niyan, nakadepende talaga yun sa paggamit natin. So sariling opinion ko lang naman to mga kapare ko, hindi ko ini-invalidate yung mga experience niyo dito sa Skyward kung meron man. At kagaya ng sinabi ko, own experience ko to and own opinion. Kaya yun yung masasabi ko na okay yung Skyward base sa nangyari doon sa unit namin na 5 years na nga at usually isang beses lang yun nasira at napaayos din naman dahil speaker lang naman yung naging problema at dahil na rin naman yun sa alikabok doon sa bahay namin. Now, ang tanong, marirecommend ko ba sa inyo tong TV na to? Definitely oo, para sa kanyang value and also presyo na 10,000 to 11,000 pesos. If naghahanap kayo talaga ng gusto nyo na TV as in affordable, sakto sa bulsa and then okay yung specification at hindi din kayo balatuba gumamit ng mga appliances ninyo, okay na okay tong TV na to kung ako yung tatanungan ninyo. Para sa presyo at saka sa kanyang specification. So kung meron kayo diyang mga information na gustong malaman sa TV na to, pag-usapan natin sa comment section if hindi ko nasama sa video. And also, kung meron kayong mga ikwentong Skyward or meron kayong mga bagay na gustong i-share about sa Skyward product ninyo na TV, ay pag-usapan din natin sa comment section. At kung gusto nyo nga po na itong bilhin, ilalagay ko yung link sa description. I-check na lang ninyo, may iba't ibang mga sizes dyan. Yung ni-review nga pala natin ngayon is 32 inches. Tandaan ninyo yan. Anyway, yun lang. Maraming salamat. Peace.